bumibilis na ba itong pre-trial conference? Marami na hong naiinip. Kailan na ho ba yung proper trial? July 6, tuloy po yun. Tama ho yan. At inaasahan ho namin na sana ho ay matapos na ang marking ho ang lahat ng ebidensya na magkabilang panig ngayong Opo. araw ho para ho masigurado natin na tuloy-tuloy ang proseso at simula na ho ang paglalatag ng ebidensya starting July 6 ho. Pero itong depensa, gusto nila yung records yata ng SALN, Salyan no? mong isama. Hanggang 2022 lang yung naging Vice President si Sara Duterte. Wag na raw isama yung nung mayor siya. Ano bang napag-usapan doon, Atty. Tolosa? Tama ho. So, unang-una ho, I have to point out ho, no, hindi pa ho ngayon ang tamang panahon para Okay. mag-object ho kahit ho sa anong ebidensya na pinapamarkahan ng magkabilang panig. Ang purpose lang ho ng ginagawa natin sa pre-marking conference, mamarkahan pa lang ho to identify ang evidence na balak i-present during trial. Oho. So, any attempt ho no, to object to any of our evidence is premature at this time. Ngayon naman ho, sa usapin ho na yon, kung dapat ho bang payagan no, ang mga ebidensya na nagpapatukoy sa mga bagay na nangyari bago naging Vice President ho, ang respondent, malinaw ho ang posisyon namin dyan dun sa Articles of Impeachment, no, na ang ginawa hong act of amassing unexplained wealth during her incumbency sa public official, pati na din ho yung failure to fully and truthfully disclose no, lahat ho ng assets, liabilities, and net worths ho ng respondent no, during her entire incumbency ho ito as a public official, no, including yung salin niya for the years 2022, 2023, and 2024. All of this constitute culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. But ho, yung specific na mga arguments namin ho dyan, no, I hope you will understand we cannot disclose that at this time, no, because we're prevented by the limitations under the rules. But the appropriate time, we will discuss that with you. Pero dapat ngayon ho parang huling araw supposedly nito pong pre-trial Pre-trial. conference, ma-extend pa ba? May kailangan pa ba kayong busisiin? Sa markings, no? Well, tama ho. Hopefully matapos na ho today, no, ang natitira na lang ho dito yung mga marking of documents with respect ho dun sa confidential funds and explained wealth. No, madami-dami naman na din ho ang natapos no dun sa mga ilang araw na nakalipas at pinipilit ho namin matapos today. At dahil dito nagpapasalamat din ho kami sa Secretariat ho ng Impeachment Court no dahil binibigyan ho nila tayo ng mga concessions para matulungan tayong matapos to. For example, nag-allocate ho sila ng 4 marking teams para sabay-sabay ho mag-mark ng documents no para ho dun sa usapin ng confidential funds and 2 marking teams para sa unexplained wealth. Yung pong mga witnesses natin sa prosecution, nasa mahigit 50, tama ho ano? So far, ang Tama ho. nailista ninyo, mas marami po Yes. ho yung sa defense. Pero pwede kayong magkaroon ng mga surprise witnesses. Basta meron lang daw 3 days prior notice, ano sir? Meron pa ba tayong aasahan na probably mga witnesses po ninyo na isasalang pa na madadating pa dito po sa mahigit 50? O yun na yun? Well, una-una ho, I want to clarify, no? Hindi ho siguro tamang tawagin silang surprise witness. No? Baka dapat ho, mas tama dyan ay reserved witness. Dahil yan ho mismo ang purpose ng pre-trial. Dapat ilatag Reserved. na ho natin dito mga ebidensya natin. Sabihin na natin ano ang documentary evidence natin at sino sa ating mga testigo. Kaya lang, pinapayagan din ho. At ito ho ay by way of exemption lang ho. Dahil sa general rule, dapat ilatag mo na ebidensya mo. By way Yes. of exception, pinapayagan ho mag-reserve ng witness. For example, for justifiable reasons, kung hindi ho pwedeng ilahad ang pangalan niya ngayon, maybe for security concerns. Pero tama ho yung sinabi nyo, dapat ho, bago ho ipresenta yan sa korte, kailangan hong ipaalam dun sa both sa impeachment court and sa kabilang panig yung pagkakakilanlan niya. Okay. Atty. Tolosa, sa part ninyo, no, sa prosecution team, may dalawang isyong kinakarap pa tayo eh. Una, yung presiding officer, no? Hindi pa natin alam kung sino. Although nakalagay nga si Senate President Sherwin Gatchalian.
Pati dun sa 16 vote to convict. Mukhang yun din ang sinasabi ng konstitusyon, although nababanggit na rin na baka maibaba dahil hindi kompleto yung 24. Sinasabi kung hindi makakuha ng 16 to convict, bakit magkakaroon pa ba tayo ng trial? Tutuloy pa rin yung trial? Tama ho yan, naiintindihan ho namin yan na talagang interesanteng paksa ho ito na pinag-uusapan ho ng ating mga kababayan with respect to the impeachment court. Ho, no? But ang position ho namin dyan, una with respect dun sa 2/3 vote ho, ang focus ho namin dito ay siguraduhin ho namin makakapag-establish ho kami ng malakas na kaso backed by solid evidence para ho regardless kung ano ho maging interpretation sa 2/3 vote na yan, makukuha ho namin. No? Ngayon, itong usapin ho nito, respeto ho namin ang Senado, sitting on this impeachment court. Sila ho ang may prerogative kung kailan po yan pag-uusapan. But I'm sure it will be addressed before the decision is made. No? And at that time, we will be ready to advance our position regarding it. No? Pareho naman din ho doon sa usapin kung sino ho ang magiging presiding judge. No? Okay. Again, this is matter that falls within the exclusive Impeachment court. discretion of the court and we will respect ho. Sa amin ho, hindi ho importante ang personalidad. No? Sa amin ho, importante ang tungkulin at ang proseso. So kung sino man hong uupo dyan, inaasahan ho namin, no, there will be a fair and orderly trial at representa ho namin na mabuting aming ebidensya. Attorney, napag-usapan din ho ba sa pre-trial kung i-request pa rin ang presence po ng vice-presidente at any given time na magsimula po? Well, actually, under the rules ho yan, no, the impeachment court should notify the respondent and require her to appear So, before mag-a-appear, it. No? oo. So, hinihintay ho namin dyan kung kailan ho siya ipapatawag ng impeachment court. Ayun, malinaw na. Ayan, abangan natin Thank ang you, sir. susunod. Thank you po. Nakabanata. Tony Tolosa, salamat po. Maraming salamat din ho sa pagkakataon at magandang umaga ulit sa inyo. Attorney Benjamin Tolosa, Jr., Legal Spokesperson, House Prosecution Team.